Hello guys, welcome to another discussion in our subject Math 111, Enhancement Mathematics for Engineers. For this series of lecture videos, we will be discussing the concepts, formulas, as well as for example problems in plane trigonometry. Let's start with a bit of introduction. Plane trigonometry was first studied and explained by the Greeks 2000 years ago. Euclid, in particular, made great contributions in this field. He discussed geometry, proportion, and number theory in his published book entitled Elements, and he was often referred to as the father of geometry. So just like other branch of mathematics and sciences, sa totoo lang naman kasi no, majority of them, if not all, was pioneered or first studied by Greeks, by other ancient civilizations. So, syempre sila yung mga unang nagkaroon ng curiosity dun sa mga bagay-bagay dito sa ating mundo. So, usually talaga ganun yung case, no? Pagdating sa mga sciences and maths. And pag sinabi naman nating plane trigonometry, it deals only with the properties of plane figures or geometrical shapes in two dimensions. So 2D lang muna pag-usapan. Yung three dimensions kasi or the space is sakop naman siya ni solid geometry, which is yun yung next na topic natin. And then dito actually nabanggit din si conic sections. So si conic sections naman is i-dedicate natin yung discussion natin on analytic geometry para sa kanya. So next, we have the polygons. So ang ginawa ko dito sa plane trigonometry, no, hinati ko lang siya sa tatlong sections. So polygons, quadrilaterals, and then si circles. And as you can see later on, hindi ko na sinama si triangle. So supposed to be, si triangle naman kasi sa a two-dimensional shape pa rin. So supposed to be kasama siya dito, no? Pero dun sa previous discussion natin kasi na trigonometry, so doon na tayo nag-focus kay triangle. So para lang hindi maging redundant yung discussion natin, if you want to study more about the triangles, so you can go back to our discussion on plane trigonometry now. So dito tayo kay polygons. A polygon is a two-dimensional closed geometric figure composed of finite number of, or finite, however you pronounce it, of straight line segments known as sides that connect sequentially to form a single enclosed region. So dito kay polygons, it is composed of straight line na sides. And in general, polygons kasi are classified according to the number of sides. So, familiar kayo dun sa mga pentagon, hexagon, heptagon, octagon. So, generally, yun yung mga tinatawag nating polygons, no? So, as long as dito naman ay straight sides yung bumubuo dun sa shape na yun, so in general, they're considered as polygons. And although mas familiar tayo na kapag polygons ang pinag-uusapan, yun yung mga pentagon, hexagon, octagon, and so on. Pero meron pa tayong further categories, no? Pagdating dito kay polygon. So, nandyan si regular, irregular, convex, or concave. So, depending on their geometric properties. So, start first with the types of polygons. So, una dito si concave polygon. So, si concave polygon, ito yung isang example na itsura niya. So, ang pinaka-main characteristics para masabi natin concave polygon, so at least dapat meron siyang interior angle greater than 180 degrees. So, when we say interior angle, relate na lang natin siya kay triangle kasi yun yung previous na discussion natin, no? Pero when we say triangle, so yung tinutukoy natin na interior angle is ano yung mga angle dun sa vertices, dun sa loob ng ating triangle. So, yun yung mga tinutukoy nating interior angle. So, if you apply that on other shapes na hindi lang tatlo yung sides, so yun pa rin naman interior angle ang tawag natin sa kanya. Specifically dito kay concave polygon, sabi natin pag polygon, it is made of straight sides, no? So straight line na edges or sides. So dito, 180 degrees daw at least. So, kahit isa man lang na interior angle kapag sumobra sa 180, considered na siya as concave polygon. So for this case, ito yun. So kung straight line kasi or 180 degrees, di ba ganyan yung itsura niya.
So, tandaan nyo na lang, basta 180 degrees, ang drawing ng angle na yun ay straight. So, etong buong yan, 180. So, meron pang naka-usli dito, etong part na to. So, yung 180 kasi, ito lang siya. Ito. So, I hope nakikita yung cursor, no? Pero, meron pang sumobra dito sa part na to. So, kaya nag-exceed na siya kay 180 degrees. So, for that case, nagiging concave polygon na siya. Yung mapapansin nyo naman siya dun sa general shape ng polygon, no? So, basta merong naka-usli paloob na side, so that's more than 180 degrees. So, magiging concave polygon siya. And then, for the second type, we have the convex polygon. So, dito naman kay convex polygon, so walang interior angle na greater than. So, dito specifically ang sabi, all interior angles are less than 180 degrees. Regardless kung equal man lahat ng interior angle niya, so basta ang criteria, walang interior angle na mas malaki sa 180 degrees. So, yun ay si convex polygon. Next, we have the regular polygon. So, dito naman, special si regular polygon kasi siya ay isang klase ng polygon na dapat lahat daw ng sides ay equal in length and then lahat ng interior angles niya are congruent. So, lahat daw, itong sides niya, so, dito kasi, ang nilagay ko muna ay isang octagon. So, papansin niyo merong 8 sides itong polygon na to. So, lahat ng sides niya, pare-parehas ang length. And then, yung interior angles niya, pare-parehas din ang value. So, itong mga to. So, lahat ng yan, pare-parehas ang value. So, kapag na-satisfy yung criteria na yon, so, pwede nating tawagin na regular polygon ng isang polygon. And then, I think this is the last one dito sa types, no? Actually, hindi naman siya type of polygon, pero it's a concept related pa rin kay polygons. So, dito, similar polygons. Ibig sabihin, meron tayong dalawang polygons na pinag-uusapan dito. So, they have the same shape, but not necessarily the same size. Their corresponding angles are equal, and their corresponding side lengths are proportional. So, eto kasi, ginagamit natin siya for ratio and proportion, no? Masasabi nating similar polygon siya. So, dito kasi ang ginamit is triangle. By the way, siya kasi yung si triangle kasi yung common na ginagamit for ratio and proportion, no? Pero dito, etong dalawang triangle na to, masasabi natin sila ay similar kasi yung kanilang interior angles ay parehas. Ang pinagkaiba lang talaga nila, so yung size. Ito, small triangle, ito big triangle, pero yung sides nila ay proportional to each other. Pwedeng yung sides nito times 2 lang nung side dito sa mas malaking triangle. So, mga ganong cases, no? Pwede rin times 3 or times 1.5 lang. So, basta in general, proportional yung lengths nila. So, kapag ganun yung case, similar polygon sila. Ngayon, dito kasi ang ginagamit natin for ratio and proportion, no? For example, pangalanan natin this is side A, side B, side C. Dito naman, this is side D, side E, side F. So, dito, meron tayong tinatawag na similar triangles, similar areas, similar solids. So, i-discuss na lang din natin no kasi related naman kahit kay 3D pa dapat yung similar solids. Pero dito, for example, gusto mong i-ratio in proportion yung area ng dalawang triangle. Let's say, area ng big triangle divided by area ng small triangle. So, if you take the ratio ng dalawang area na yan, so, pwede natin yung equate din dun sa ratio ng kanilang sides. So, kung ginamit nyo itong sides na A, ang corresponding side niya dito kay bigger triangle, si side B naman. So, kung nasa ang side siya, yun yung pagre-ratio and proportion nyo, yun yung proportional to each other. For example, considering side A dun sa small triangle and then side D dun sa bigger triangle. So, take note, kung ang nilagay nyong area sa taas is yung big, area sa baba is yung small. So, ganun din yung pag-ratio and proportion nyo sa sides nila. So, dapat yung dimension ng big triangle, yun yung nasa taas. Yung dimension ng small triangle, yun yung nasa baba. So, for this case, yung side D ng big triangle is proportional dun sa side A ng small triangle. However, hindi lang ganito, no?
Ngayon, ang pinaka-concept, pag magre-ratio in proportion kayo, so ang tawag natin dito sa concept na to actually is similar areas. So kapag nagre-ratio kayo ng area ng dalawang similar na figure, pwede nyo siyang express dun sa ratio ng dalawang sides din nila, pero dapat ito ay naka-square. I hope na susundan yun, no? For example naman, volume yung ipag-ratio nyo. So, volume big divided by volume small. So, kapag volume naman, pwede nyo ipag-ratio in proportion yung sides pa rin nila. Pero ang pinagkaiba dito, naka-cube naman siya. So, the ratio of the area is equal to the square of the ratio of the dimension. Dito naman, the ratio of the volume is equal to the ratio of the dimensions na naka-cube. So, para sa area, para sa volume, pero dito kung size lang, pwede rin naman siyang i-express. For example, considering si A and C dun sa asing triangle na small, tapos considering side D and F dun sa ating bigger triangle, so pwede nating ilagay, example, so A over C, equal siya dun sa ratio naman ng D over F. As you can see, basta yung kung ano yung nasa taas, yun yung nasa taas ng mas malaking triangle. So, eto si A is proportional to D, si C ay proportional to F. Ibig sabihin, yung ratio ng side na to, pangalanan natin, hindi kasi to right triangles, hindi natin siya pwedeng pangalan ng adjacent, opposite, and hypotenuse, no? Pero etong slant to the right na side na lang, so proportional siya dito guys, nakaslant na side din na D. So, kung si D naman, proportional siya dun sa side E sa mas malaking triangle. Pwede rin sabihin, you can pick any two sides ng ating triangle na para magamit dun sa ating ratio in proportion. So, it's up to you. For example, dito kasi, palagyan natin ng example na lang. Let's say, si side A, gamit ako ng ibang kulay na lang. Let's say si side A ay 2. Ito naman si side D ay 4. Si side C ay, let's say, 4 ito. And then, ito si side B ay 3.5. Etong si side F, let's say siya ay 8. Tapos, tinatanong, ano yung side E? So, side E yung hinahanap. So, dapat ang corresponding side niya dito kay smaller triangle ay C, 3.5. So, pwede kayong mag-ratio proportion. Pwede kayong gumamit kahit ano dito kay 2 and 4. So, pag mag-ratio, dalawang sides lang naman kasi yung kailangan nyo. For example, dyan sa values na yan, so pwede kayong mag-ratio proportion. Let's say, 2 over 3.5 equal siya kay, so yung 2, ang corresponding side niya sa mas malaking triangle, yun yung 4. So, siya rin yung ilalagay nyo dun sa taas. Ngayon, si 3.5, corresponding side niya dito kay malaking triangle natin, yun yung side E. So, ito yung pwede nyo gamiting equation to solve for the value of side E. Ngayon, kung nahirapan kayo, let's say nahirapan kayong actually, shift solve naman to, no? Pero kung nahirapan kayong i-process ito, bakit nasa ilalim? So, pwede naman pagbalik ta rin. So, pwede rin naman yung ratio ng 3.5 over 2 equal siya kay E over 4. So, dito, basta ang pinag-usapan, parehas yung ratio ng dalawang sides dito sa malit ng triangle. Parehas din yung ratio dun sa side dito sa mas malaking triangle. So, for this, so, pwede nyo solve yung value ng E. For example naman, given yung area. Let's say yung area ng... So, hindi ko na gagamitin yung values na to, no? Let's say, given na lang yung area nila. So, let's say, area ng big is 30 square meters. Tapos, yung area ng small, let's say, 10 square meter lang. Tapos, binigay, burahin ko na to, no? Balikan nyo na lang yung nasa ano. Baka kasi misinterpret ninyo na yung mga sides na yan corresponds to this area. Kumbaga, nag-invent lang ako ng values at this point na para mapakita natin yung principle ng ratio in proportion dito. So, let's say, ito, binigay 10 square meter ang area niya. Ito naman, 30 square meter ang kanyang area. Tapos, ang ibinigay, let's say, si side D. Si side D daw, let's say, siya ay, kapalitan natin, let's say, 5 meters.
Tapos tinatanong ano yung value ng side A dito sa maliit na triangle. So, applying similar areas, so big over small na area, that's 30/10. So, pwede natin yung i-represent as the square naman ng ratio ng side ng big triangle doon sa ratio doon sa side ng small triangle natin. So, basically, this is 5/A squared. And then, pwede nyo pagbalik na rin, no? Pwede nasa taas si 10, nasa baba si 30. So, you can write this as this din. Pwede rin siya. So, A/5 squared. So, pwede rin siyang ganyan. So, pinagkaiba lang kapag volume naman, so instead na naka-square, so cube lang yung gagamitin nyo dito. So, I hope na intindihan yung concept ng similar polygons. Moving on, we have the properties of regular polygons. So, balikan natin, pag sinabing regular, dapat lahat ng sides ay equal. Lahat ng interior angle ay equal. So, dito, first, formula natin, so sum of interior angles ng isang regular polygon. So, this is n minus 2 times 180 degrees. So, yung n na nandito, yan yung bilang ng side sa isang polygon. Kung hexagon yan, tulad ng din nandito sa ating figure, so yung n mo dyan ay 6. Kung octagon, edi yung n mo ay 8. Kung triangle, sa si triangle kasi, ang tawag natin sa kanya, di ba, kay trigo is equilateral triangle. Pero dito kay geometry, pwede rin nyo rin siyang tawagin as trigon. So, polygon siya with 3 equal sides. For square naman, so square, pwede mo siyang tawagin as tetragon. So, square has equal sides and equal interior angles din. So, for example, dito, hexagon siya. So, hexagon, ang sides niya ay 6. So, let's say that's 6 minus 2. So, multiply mo ng 180 degrees. Ibig sabihin, kapag kinumpute mo or pinag-add mo lahat ng alpha na interior angle ng hexagon na to, so magiging value niya, that's 4 times 180. That's 720 degrees. So, ito na lang, i-counter check natin. Let's say triangle or trigon. Kapag triangle, ang n niya ay 3. So, 3 sides ang isang trigon or triangle. That's 3 minus 2 times 180 degrees. So, diba, ito ay 180 degrees. So, ito naman yung summation ng interior angles natin sa lahat ng klase ng triangle, no? So, laging 180. Another, for example, kay square. Square has 4 sides or tetragon, ang tawag natin sa kanya, pwede rin. So, yung n niya ay 4. So, 4 sides ng square minus 2 times 180 degrees. So, ito naman magiging 360 degrees. So, kung titignan natin, di ba yung square, ang itsura niya ganito. So, equal lahat ng sides. Tapos, kwadrado or right angle lahat yung corner ng ating square. So, ito ay 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. Kung papansinin ninyo, 4 na 90 degrees yung interior angle ng square. So, 4 times 90, that's 360 degrees. So, ganun siya gumagana, no? So, ito naman applicable kahit ilang sides ng polygon. So, kahit kung kabisado nyo yung mga pangalan ng polygons, depende sa number ng sides niya. So, kahit alin man doon sa polygon na yun. As long as regular siya, no? And then, ito naman, formula number 2, si interior angles, so theta. So, ang tinutukoy nating interior angles, ito yung nandito sa figure natin. Ngayon, ang isang concept natin pagdating kay regular polygons, for example, ito yung hexagon natin. Yung hexagon na yon, pwede natin siyang hatiin sa 6 na magkakaparehas na triangle. So, ito yung naging itsura, no? So, hexagon yan, pwede nating hatiin sa 6 na triangle. So, yung dimensions ng triangle na yan ay pare-parehas. So, similar yung mga 6 na triangle na yan. And then, yung tinutukoy nating interior angle, so yung angle taken at the center of our polygon. So, since pare-parehas yung sides nga, kasi regular polygon sila, so magiging pare-parehas din yung kanilang interior angle. So, kung gusto nyo makuha ano yung value ng isang theta dyan, ito yung formula natin. So, para mas mabilis matandaan, no? Diba, itong summation of interior angle, sabi natin n minus 2 times
180 degrees. Kung ano yung summation ng angle na yan, i-divide nyo lang ulit kung ilang sides siya. So, ito yung formula, di ba? Itong nasa taas, ito yung formula ng summation of interior angles natin. So, divide nyo lang ulit kung ilang bilang lang sides. So, yun yung value ng isang theta natin dito. Next, we have the sum of the exterior angles. So, ito naman yung itsura ng exterior angle natin. So, just extend one side of our polygon and then measure the angle from that extended side papunta sa side talaga ng ating polygon. Yun yung ating interior angles. So, ito naman, di ba kanina, itong mga to, yan yung mga alpha natin or our interior angle. So, dito naman ang concept, no? Pag pinagsama nyo si interior tapos si exterior, dapat 180 degrees siya. So, di ba magpo-form sila ng straight line. So, kahit sa lahat ng side, gano'n naman yung case niya. So, pag pinag-add nyo lahat ng beta dyan, yan ay 360 degrees. Ngayon, kung gusto nyo mahanap ano yung value ng beta, di 360 divided by kung ilang sides ng polygon natin. So, for this case, hexagon ulit yung nagamit. So, kung gusto nyo mahanap ano yung value ng isang beta dyan, so yung beta basically is 360 over 6. So, that's 60 degrees. So, yun yung value ng beta dito sa ating figure na ito. Now, next, we have the number of diagonals. That's n over 2 times n minus 3. So, ang tinutukoy nating diagonals dito, kapag pinag-connect nyo yung isang vertex ng polygon to other vertices, so yun yung tinatawag nating diagonal. For example, kay triangle, wala siyang diagonal kasi wala namang another vertex kung saan i-connect mo. For example, considering this vertex. So, directly connected na siya dun sa dalawa pang vertex. So, wala ka na ma-form na ibang diagonal. You can cross-check dyan, yan, dito sa ating formula. So, di ba yung ating n for triangle is 3. So, 3 over 2 times 3 minus 3. So, yung nasa loob ng parenthesis magiging 0. Technically, number of diagonals ng triangle ay 0. Pero, for example, kay square or tetragon. So, dito, meron kayong pwedeng ipag-connect na vertices. So, for this case, etong vertex na to, pwede kayong mag-drawing ng diagonal papunta dun sa opposite na vertex niya. So, dito naman kay square, ang pwede lang nating magawang diagonal ay dalawa. So, pwede nyo i-check. So, n ng square ay 4. So, 4 over 2 times 4 minus 1. So, that's 2 diagonals. Now, pwede kayong mag-experiment kasi pabang drawing ng diagonal, pero ito yung itsura kapag octagon yung ginamit. Ngayon, medyo nakakalito no kapag visually bibilangin nyo siya. Pero, try nyo na lang. So, try nyo bilangin visually, pero ito yung number of diagonals natin ay 20. So, pwede nyo i-check yan dito sa formula natin. So, ang ating n ay 8. That's 8 over 2 times 8 minus 3 for octagon. That's 4 times 5. So, this is, in total, meron siyang 20 diagonals. So, syempre, pag parami ng parami yung sides, parami din ng parami yung bilang ng diagonals. So, bilangin nyo lang. What if, let's say, ay cosagon siya. So, 20 yung sides niya. Ilan yung magiging diagonal? So, for those case, syempre, mahirap nang i-measure kapag visually ka lang magbibilang. So, kailangan mo talaga ng formula na ito, no? Next, we have the perimeter. So, just like triangle, di ba, ang formula ng perimeter natin doon, that's side A plus side B plus side C. So, in general kasi, pag sinabi nating perimeter, ipag-add mo lang ano yung sukat ng bawat side ng shape na yon. So, dito, since regular polygon ito, kung ito ay side A, so lahat din ng iba pang sides, ang haba niya ay A din. Ngayon, pag sinabi nating multiplication, di ba, dinidefine natin siya as repeated addition. So, dito, for example, pentagon siya. So, 5 yung sides. So, ang perimeter niya, basically,
A plus A plus A plus A plus A. Kung bibilangan nyo, ilang A ba yan? So, 5. So, equal siya kay 5A. So, yung A na to, yan yung measurement ng sides. Tapos yung 5 na yan yung bilang ng sides. Kaya ito yung formula natin. So, A is the length of the side of a regular polygon. N is the number of sides. And then for the area, so ito ay meron tayong dalawa. So, that's 1/4 NA squared cotangent 180 over N. So, as usual, yung N is the bilang ng side. A is the length of a side of a regular polygon. So, cotangent 180 over N. So, kung ita-type mo sa calcu, syempre, wala namang cotangent sa calculators natin. So, kailangan nyo siyang isulat as si cotangent, take note. So, cotangent, gamitin ko na lang yung 180 over N. So, equal siya kay 1 divided by tangent 180 degrees over N. So, yan yung ilalagay sa calculator kapag magko-compute kayo ng area using this formula. And then, another formula, that's 1/2 times P. Ang P na yan ay yun yung ating perimeter multiplied by apotemp. So, when we say apotemp, pero bago yun siguro. So, gawa lang muna tayo ng drawing dito. So, sabi natin, lahat ng polygons, pwede nyo siyang hatiin sa magkakaibang bilang ng triangles, depende sa bilang ng sides. So, ito ay pentagon, pwede nyo siyang hatiin sa 5 pare-parehas na triangle. So, ilocate nyo lang yung pinaka-center niya, and then try to draw. So, dito medyo hindi lang talaga straight line yung drawing ko, no? Pero assume lahat ng 5 triangle na yan ay pare-parehas. Sa pagko-compute ng area kasi, since ito ay 5 triangles, no? Hinati natin yung pentagon sa 5 triangles. Pwede nyong sabihin na yung area ng polygon na yan, that's area ng isang triangle times 5. Kasi 5 sila. So, pwede rin ganun yung concept, no? So, ito kasi is a derived formula na, no? Pero yung pinanggalingan ng formula na yan, let's say ito yung area 1 natin. So, that's the first triangle. So, yung area ng triangle na yan, pwede mo na lang i-multiply ng 5 or the bilang ng sides. Yan na yung area ng pentagon natin. So, I hope nasusundan siya, no? Ngayon, kung kabisado nyo, di ba, na-discuss naman natin yung mga formula ng areas of a triangle. So, 1/2 base times height, 1/2 AB sine theta, and yung other iba pang formulas doon, no? Pero dito, for example, pinaka-common na case kapag area ng triangle. Let's say, eto, dito kasi pinangalanan natin siyang side A, no? Yun yung pinaka-base ng triangle. Tapos, meron siyang height. So, dito kasi, ang ating magiging formula ng area, that's 1/2 A times H. So, basically, yung A dyan, yan yung base ng ating triangle, no? So, kung hinahanap mo area ng pentagon, so ito, multiply mo na lang ng 5. Ngayon, ano ba yung tinutukoy natin as apotem? So, yung apotem, basically, siya yung height ng triangle natin dito sa pentagon kapag hinati nyo sa 5 triangle. So, dito sa ating drawing, from the center, papunta dun sa gitna ng isang side, yun yung tinutukoy natin as apotem. So, equivalently, yung apotem kasi, yun yung height ng isang isolated na triangle natin na kinuha natin dito sa polygon. Ngayon, yung perimeter na to, di ba sabi natin si perimeter, ito siya. So, 5A lang siya. So, basically, ang nangyari dito, so para siyang 1/2 times A times yung apotem na H. Tapos, 5 ganito. So, ulitin nyo siya ng 1/2 A times H plus 1/2 A times H plus 1/2 A times H, and then isa pa, 1/2 A times H. Ngayon, so pare-parehas yan. Ibig sabihin, similar terms sila, pwede nyo i-factor out. Pero ang pinactor out lang dyan is yung term na 1/2 times H. So, pinactor out si 1/2 times H, tapos iniwan si A plus A plus A plus A plus A. So, yung
limang A na 'to, 'di ba, yun yung ating perimeter. And then yung H na nandito corresponds to our apotem. So, I hope nasundan siya, 'no? So, just kabisaduhin niyo na lang siguro ano yung ibig sabihin ng apotem or nasaan siya dun sa ating drawing. So, take note, 'no, 'pag magdo-drawing kayo ng apotem mula dun sa center ng ating polygon, papunta dun sa gitna ng isang side. So, yun kasi yung shortest distance basically, perpendicular distance from the center to the side ng ating polygon. Next, we have the area of a regular polygon inscribed in a circle. Wait lang, hindi natin na-edit. Okay, so yun, naayos na. So, ito yung ating formula for area of a regular polygon inscribed in a circle. So, it can be any polygon ulit, no? So, mas madali lang kasi mag-drawing ng figure. So, medyo maliit na kasi yung magiging itsura kapag yung mas maraming sides na polygon ang ginamit natin. So, para lang mas ma-emphasize yung drawing, so, pentagon na lang muna yung ginamit ko. So, dito, pag sinabi nating inscribe in a circle, so yung regular polygon natin nasa loob ng circle. If we want to get the area of this pentagon, knowing the radius of the circle kung saan siya na-inscribe, so ito yung formula na pwede natin gamitin. That's 1/2 nr squared sine 360 over n. So, n still is the number of the sides of the regular polygon. And then r naman, ito yung radius ng circle kung nasaan yung polygon natin. And then, formula number 8. So, area of a regular polygon circumscribing a circle. Kung pinagkaiba naman dito, yung circle yung nasa loob. Sinicircumscribe siya ng polygon natin. So, still, it can be any regular polygon, no? So, para makompute naman yung area ng regular polygon na yan, so, nr squared tangent 180 over n. So, eto actually pwede nyo siyang gamitin. At say, tinatanong, ano yung pinakamalaking size ng circle na pwede mong ilagay sa loob ng isang polygon? So, ito rin yung pwede natin gamitin formula na ito, no? And then dito, kapag mag-drawing tayo ng inscribe polygon sa loob ng circle, so dapat yung vertices ng ating polygon, nagtatouch siya on the circle mismo. So, para malinaw tayo na pag sinabing on, nandito siya sa pinaka drawing ng bilog. Pero pag sinabing in the circle, nasa loob siya ng bilog. For example, eto, this point is on the circle. Pero pag sinabi natin, eto naman, so this point is in the circle. So, ganun siya, no? Para hindi tayo nalilito. So, yun yung ating mga formulas for regular polygons.